Manalangin po muna tayo bago sa mensahe. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong muling ito. Nang una sa kalayaan na mag-gather sa lugar na ito upang ang iyong salita ay aming malaya na mapag-aralan, matutunan. At ang hiling po namin, Panginoon, sa iyong kahabagan, sa iyong biyaya, by your grace, all that we will learn today, lahat ng aming mga matututunan, ay tunay nga na paniwalaan namin na ito'y totoo at nagmula sa iyo. At higit sa lahat, sa iyong biyaya ay mapanampalatayanan namin. At mailapat ng nagbibigay kaluwalhatian sa iyong pangalan at may kagalakan sa aming mga puso. Dahil ito ay pagpapakita ng pagsunod sa iyong salita na nangangahulugan ng pagmamahal na tunay sa iyo. Mahabag ka po sa amin at ihanda ang aming puso't isiwan. Pagliwanagin ng banal na Espiritu nawa ang iyong mga salita sa amin. Para sa iyong kaluwalhatian lamang. In Christ's name we pray all this. Amen. Noong January 6, 1941, ang presidente ng Amerika na si Franklin Delano Roosevelt ay nagsalita sa Kongreso ng Estados Unidos tungkol sa katatayuan ng gera sa Europe at that time. Ang mga sinabi niya nung araw na yon, halos lahat ng sinabi niya, marami sa sinabi niya ay nakalimutan. Pero sa katapusan ng kanyang pananalumpati na ito, sabi niya ay ito, he looked forward to a world, sabi niya, founded upon 4 essential human freedoms. Freedom of speech, freedom of worship, freedom from want, and freedom from fear. Itong mga salitang ito hanggang ngayon ay naaalala. Bagamat yung mga ideal o mga nilalaman nito na kahulugan ay hindi natutupad sa maraming parte ng mundo. Alam niyo po, sa Bible meron din gantong declaration. Ang tawag kasi dito ay Declaration of Freedom. Meron din pong ganito sa Bible. At dito sa Declaration of Freedom na matatagpuan sa teksto na binasa kanina sa Romans 8, dineklara ng Apostol Pablo ang mga kalayaang pang-spiritual, spiritual freedoms na ine-enjoy natin because of our union with Christ. Sa pag-aaral natin ngayon ng panimulang verses ng chapter na ito, ipapakita at i-emphasize, bibigyan ng diin ang katotohanan na ang Kristiyano ay may pakikipisan ng banal na Espiritu. In fact, it is mentioned 19 times sa chapter na ito. And also in other verses na kung saan we can refer from the Bible, itong Romans 8, like 2 Corinthians 3:17 na kung sinabi, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. May kalayaan. So basahin ko po ulit yung text this time in the ESV. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. For God has done what the law, weakened by the flesh, could not do. By sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, He condemned sin in the flesh, in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who walk not according to the flesh,
but according to the Spirit. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace. For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God. You, however, are not in the flesh, but in the Spirit. If in fact the Spirit of God dwells in you, anyone who does not have the Spirit of God does not belong to Him. But if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the Spirit is life because of righteousness. Final verse. If the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang salita. Ang Apostol Pablo po dito ay may concern, at ito ay pastoral concern para sa mga pinadadala niya ng sulat na ito, ang Roman Church, ang first century Roman Christians. At ito ay sa liwanag ng pagre-remind sa kanila na nagpapatuloy pa rin yung pagkamakasalanan nyo. At dapat nyong alalahanin yung pagkatanggap sa inyo ng Diyos. Yung immunity nyo ngayon sa nakaambang walang hanggang kaparusahan dahil sa pagiging makasalanan nyo. Yung security na meron kayo dahil kay Kristo. Yan yung pinaparating niya sa kanila. Sinasabihan niya rin sila na wala nang paghatol. There is now no condemnation from God sa paghuhukom o sa kaparusahan man ng kasalanan. Unang-unang dapat natin makita rito, hindi kinikriticize ni Paul yung law, yung moral law. Hindi. Pero tinetake note niya na dahil sa pagkamakasalanan, ito ay hindi kayang magdulot ng kaligtasan. Mahina ito. Tapos ine-explain rin niya rito sa mga verses na nabasa yung katotohanan na ang humanity ng Panginoong Jesucristo ay kagaya rin natin. Pwede rin siyang matempt. And live his life as part of the fallen world. Frail din siya. Actually, nagugutom siya, kaya nga kumain siya. Napapagod din siya. Inaantok din siya, kaya nga natulog din siya. Merong account na natulog siya. May emotions din siya. Umiiyak din siya. May mga pressures din na expose siya sa kanyang buong time na andito siya sa mundo. But he did not sin. Yun yung isang malinaw na pinaparating ni Paul. Hindi nagkasala ang Panginoong Jesucristo. There was no moral and spiritual corruption in Him. Actually, sabi dito, had Jesus been corrupted by sin in any way? Kung napasok siya ng kasalanan sa anumang anyo nito at kaparaanan,
hindi niya matutupad o mapupulfill yung pattern ng Old Testament tungkol sa paghahandog na walang blemish, perfect, walang maipipintas. Makikita niyo yun sa Leviticus 4:3 if you would like to take note. Pinakikita rin ni Paul dito yung kahulugan ng pagkapako sa krus ng nagkatawang taong anak ng Diyos. At doon sinasabi niya, siya ay nahatulan at nakondem. Dito makikita agad natin, no? Yung movement. Judgment and condemnation that's supposed to be ours as sinners, it moved. At ang tumanggap, ang Panginoong Hesukristo at the cross. Kung kaya lahat ng tinatayuan ng katotohanan na yon para sa atin, invalid na. Kasi may tumanggap na, may umako na, may sumagot na. Walang iba kung hindi ang Panginoon Kristo. Ito yung sinasabi niya sa mga taga-Romano. Yung contrast ng old pattern of life at yung bago. Ganito kayo dati, under condemnation, makasalanan, walang pag-asa. Ganito na kayo ngayon. Ang buhay nyo dati, nasa law, ang dudulot sa inyo niyan, condemnation, eternal death, kapahamakan. Ngayon, nasa espiritu kayo. Pero hindi niya in-invalidate yung law. Pinakikita lang niya na dahil nasa spirit ka na, sa biyaya ng Diyos, may kakayahan ka na in your sanctification to obey the law. Dahil may unang nag-obey niyan that caused your justification, your conversion, your salvation. Although not yet complete, dahil makasalanan ka pa rin, kaya nire-remind niya sila sa katotohanan na yun. At dinidetalye niya. Starting from the previous chapter. So, pinapakita rin niya sa kanila yung dalawang mindset na may magkaibang impluensya. Yung isang mindset, influenced by the flesh. At yung isang mindset, influenced by the Spirit. Yung influenced by the flesh na takbo ng utak sa mga unbeliever. Yung influenced by the Spirit, although nasa flesh sa katawan, nagkakasala pa rin, ang mindset na yon ay ang nag-i-influensya ay ang banal na Spirit. So napakagandang nililinaw ni Paul dito sa mga talatang ito. So mula dito sa teksto at konteksto na to na aking in-explain sa inyo at binasa, ito yung mensahe natin sa araw na ito. There is now no condemnation in Christ. It is replaced by life for those in Christ and for the people of the Spirit. Ngayon ay wala nang paghatol sa nakay Kristo. Ito ay pinalitan na para doon sa mga nakay Kristo ng buhay, para sa mga tao ng Espiritu. Dalawang statement from this message na gusto kong parating sa inyo. Una, yung katotohanan na there is now no condemnation in Christ. Wala nang paghatol kay Kristo. That alone, the statement alone for us who are in Christ, ang sarap ng pakinggan. Dahil alam natin yung kahatulan sa kamatayan, alam natin yung wages of sin, it's death, it's eternal death in hell. And then there's a statement from the Word of God. There is now no condemnation in Christ. Let us take note, sabi ng Gospel Transformation Bible, ito. Paul explains how there is now no condemnation for believers in Christ Jesus sa verse 1. Then, sa verse 2, Christians are set free. Pinalaya.
From sin's guilt, unang-unang nawala yung original sin na minana ng bawat tao na ipinanganak sa mundo. Direct imputation yon from Adam. Hindi galing sa magulang mo yon dahil makasalanan yung magulang mo. Ang bawat pinapanganak, zygote pa lang siya sa loob ng sinapupunan ng kanyang nanay. Yun nga sabi ni David, nasa sinapupunan pa lang, makasalanan ka na. You carry the guilt of the original sin of the fall. Wala ka agad lusot. You are under condemnation na agad. So, ang bigat agad ng kalagayan, di ba? Yun yung ina-explain dito ni Paul. Na pinalaya ka na doon sa original guilt na yon. And the power by the work of the Holy Spirit as He imparts spiritual life. Noong time na ang puso mo na bato, na patay, ay binuhay ng Diyos, na born again ka, upang makapagsisi at manampalataya kay Kristo nung una mong marinig ang mensahe ng Ebanghelyo. Kung kanino mo man narinig yun. Kung paanong paraan mo man natanggap yun. Ito yung nangyaring katotohanan. Nawala na yung condemnation, even ng original sin, na dala-dala mo, nasa sinapupunan ka pa lang ng nanay mo. Then sa verse 3, neither the law nor human obedience could confer this life. So makikita natin dito yung futility. Na okay, pinanganak ako, pero kaya ko, susunod ako sa Diyos. Kaya ko gumawa ako ng mabuti. Maliligtas ako. Kitang-kita na agad, no. Pinapakita na sa verse 3, no. Only the Son, by His coming, did it. So we can see here the futility of man-made strivings to try to attain salvation. Yung pagpupumilit ng tao na maghanap ng kaligtasan labas kay Kristo. Ito ay futile o walang saysay na endeavor o pagsusumika. Then, in the other verses that follow, inassert ni Paul yung kanyang conclusion na wala nang condemnation. From the previous chapter pa nga, sinabi niya, therefore, then, tapos sinabi pa niya yung salita na now, ngayon. So therefore, there is no condemnation. Now you have life. Because of that condemnation, you have death. Now you have the Holy Spirit who gives life. Ang ganda nung pinapakita niyang transition nang nangyayari sa isang tao na kinatagpo ng biyaya ng Diyos. They change. In quick application, have you changed, mga kapatid? How sure of you of your salvation? What is your basis for saying na ligtas na ako? Isang tao kong kilala, he is one of the best theological minds I know. But when the time na nanganib yung kanyang buhay, sa isang ICU ng isang ospital na hindi siya pwedeng lapitan at nagsosolo siya, ang unang-unang inisip niya, nung akala niya mamamatay na siya, yung kaligtasan niya. How sure are you of your salvation? What is your objective and what is happening to you subjectively as your anchor, as your assurance of your salvation? Objectively, naiintindihan mo bang malinaw ang gospel, ang ginawa ni Kristo, na kung bakit wala ka ng condemnation ngayon? And subjectively, nakikita ba sa buhay mo yung sanctification na dulot na itong ginawa ni Kristo na yun? Think about those things.
ang pinakikitang katotohanan ni Paul dito ay something that is eschatological. There is something that is already in the life of those sinners na kay Kristo, and something that is not yet fully consummated in their lives. Naandun na yung kaligtasan, forgiveness from sin past, present, and future, pero naandun pa rin yung pakikipaglaban sa kasalanan at pangangailangan na magpatuloy na nag-aabide at nakakabit sa vine o sa Panginoong Hesukristo. Another question as quick application. Nakakonect ka ba sa vine sa iyong buhay? Patuloy ka bang nag-a-abide sa iyong isip, sa iyong salita, at sa iyong gawa? Are there areas in your life na parang disconnected, na patuloy mong hinahawakan pero kinoconvict ka na disconnected sa katotohanan ng current standing ko sa harapan ng Panginoong Hesukristo? So ito po yung punto. Because believers died with Christ, the law has no more power to condemn the believer for violation of God's standards. Yun yung pinaka-first point natin. At mamaya, yung sinasabi ko, tungkol naman sa life in the Spirit. Meaning, ano nangyayari sa sanctification naman. Pero ito muna yung katotohanan. Dahil ang mga mananampalataya ay namatay na kasama si Kristo, ang kautusan ay wala ng kapangyarihan na sila ay hatulan ang mananampalataya dahil sa pagsalansan nila o pag-violate o pagsuway sa standards ng Diyos. Pero tandaan po natin, nakakailan na tayong aral dito tungkol sa sagot dito. May lisensya ka ba? Kasi wala nang condemnation. May lisensya ka ba? Anong sagot lagi ni Paul from the previous? Meganoito. By no means, wag nawa mangyari. Dahil, mamaya makikita natin sa statement 2, may hinihingi yun na resulta. May dapat makitang resulta yon na hindi pwedeng wala. Kung tunay ka nga na wala ng condemnation dahil sa ginawa ni Kristo. Let me give an illustration. Nung 10th of June, ang tagal na nito, 1770 pa, sa town, actually it's now the capital of Haiti, yung island nation of Haiti sa South America, right? Sa Port-au-Prince. Ito ay tinamaan ng pagkalakas-lakas na earthquake. At doon sa isang bahay, nung time na nangyayari earthquake na nasisira, yung mga dingding at mga bubong nagbabagsakan. Yung isa sa mga slave girls nung may-ari ng bahay, kasi yung bahay na yun ay isang plantation na kung saan may amo na puti, meron siyang mga slave. Yung isang slave na babae na ang trabaho ay magyaya doon sa anak na bata ng amo, kahit nagtatakbuhan na, yung mga kasamahan niya na slave, siya hindi niya iniwan yung bata na dapat niyang alagaan kahit gumuguho na ang paligid. In fact, nung nakita niya na mapapahamak yung bata, in-spread niya yung kamay niya to cover the child, yung lumuhod siya at siya ang nabagsakan at namatay. At yung bata hindi nagalaw. That is a picture of what Christ did. Tayo dapat yung bagsakan, tayo yung mamatay. We deserve that. But He covered our sins. He took the consequences of our sins. Binayaran niya yun in full. Kung kaya tayo ngayon ay buhay, pamamagitan ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo.
Christ also sacrificed himself, taking away the condemnation and its result of eternal death due to you, due to me. So, paano natin ilalapat yung mga katotohanan ito? Kung tunay kang mananampalataya, unang-una, you must have a heart of thanksgiving. Bukod doon sa unang sinabi, doon sa konteksto na it should remind you always para makita mo yung katayuan mo na ngayon na hindi ka na dapat sa kasalanan, nagpapaalipin at sa kautusan. You should always have a heart that gives thanks to God. Remembering this goodness to you. Yung katotohanan na dahil kay Kristo, wala nang paghatol na magdadala sa'yo sa walang hanggang apoy ng impyerno. Lagi ka dapat i-remind nito. Kasi tayo madaling makalimot na para bang walang gantong ginawa ang Panginoong Jesucristo. And you must also be found not as someone who readily condemns and judges his neighbor, especially those in the household of faith, yung kapwa mo mananampalataya. Napag-usapan niya kanina sa Sunday school. In the way you speak to them or about them, in the way you think to them, to think about them, and in the way you act towards them. You must not be someone who condemns and judges them. Just as Christ or God did not condemn you. Remember the story of the woman? The Syrophoenician woman? Kinokondemn na siya lahat ng tao. Babatuhin na nga siya. But then, ang challenge ng Panginoon sa mga tao, sino sa inyo hindi nagkasala? Sige, bato. Pero, makikita natin may konteksto yun May sinabi si Kristo at the end nung wala ng condemnation sa babae. Sin no more. Yun yung second point natin mamaya. But before that, there is a case in history. Kilala natin to. Kinikilala siyang father of the Reformation. Si Martin Luther. The one primarily responsible for the Reformation. Siya ay nag-i-struggle sa kasalanan. Ilang oras ang sinasayang niya sa confessional at nagko-confess siya sa pare. Sa dami-dami at lahat, malaki o maliit na kasalanan niya. Pero nang siya ay kinatagpo ng Diyos at pinawalang sala dahil kay Kristo, naintindihan niya yung justification by faith. Doon niya napagtanto, I am no longer under condemnation. At simula ng panahon na yon, every time na nag-i-struggle siya sa kasalanan sa buhay niya, iniisip niya ang mga bagay na ginawa sa kanya ng Diyos. Justification. Kaya nga, nagdulot ito ng pagsulat niya ng hymn. A mighty fortress is our God. Especially yung nasa stanza 2. Did we in our own strength confide, our striving would be losing. We're not the right man on our side, the man of God's own choosing. Naintindihan niya ngayon. Oo, sa ganang kanya, wala siyang pag-asa. He cannot please God. He cannot be justified before God. He remains condemned. But then, nakita niya si Kristo. Who justified him. At nagdulot sa kanya ng pananampalataya. So remember mga kapatid, yung katotohanan ito, there is now no condemnation for you and for me, if I may say so to myself, because God has justified us through Christ. This should remove any thoughts of morbid introspection, na parang hindi natin mapatawad yung sarili natin sa ginawa natin, at hindi tayo makapagpatawad dahil sa ginawa sa atin.
Which leads us to the second statement naman. Kung si Kristo ay nagsakripisyo na ng kanyang sarili to take away our condemnation, and ang resulta nito ay wala lang pangwalang hanggang kamatayan na darating sa atin, dapat makisa sa atin yung kapalit naman ito. Imbis na kamatayan, buhay. Imbis na alipin ng kasalanan ng dyablo, ngayon ay alipin ng Diyos. Sa previous mga sermons in this series on the Romans, we are now slaves to righteousness, slaves to obedience, slaves of Christ. And we must follow Christ in our lives. Hence, statement 2, condemnation is replaced by life for those in Christ, and for the people of the Spirit, ibang klaseng tao na tayo. We are no longer citizens of this world or people of this world or people whose father is the devil. Sa next week, makikita natin, i-advance ko lang, we are now citizens of heaven, people of the Spirit, having life in the Spirit, and who has God as Father, and not the one who judges and condemns anymore, as in the previous point. Ito ay napalitan na. Let us take note. Paul here states, the followers of Jesus live under the rule of the Spirit now. Pero minali actually ito ng ibang theologian. Sabi nila, okay, if we are under the law of Christ, yung Sunday na yon, hindi na applicable yun kasi doon yun sa mga Hudyo. So pwede na tayong half day. Ito yung isang mga naging ginamit nung nalaman nila na nasa law of Christ na, inabolish yung law. Makikita natin paulit-ulit hindi naman inabolish Hindi naman in-invalidate pinagpatuloy pa rin. So, ibig sabihin lang, dapat pa rin natin gawin. Walang sinabi na pwede nyo nang hindi gawin. However good our motive, however good our intention, kung bakit natin imimiss yung part o bahagi ng araw na iyon na pinagkaloob ng Diyos. So, hindi na tayo nasa rule of the flesh. If the Spirit of God dwells in them, sabi ni Paul, dun sa mga taga-Roma, at talaga namang nananahan na sa kanila, supposed to be, ang banal na Espiritu, ito yung assertion ni Paul, a statement of fact niya. Followers of Jesus are people of the Spirit, people who live in the worldview and power sphere of the Spirit. Paano ba malalaman kung nasa worldview ka na at nasa power sphere ka na of the Spirit? Let's talk about illumination. Ang Spirit never kumilos yan outside the word na ini-illuminate niya. To put it simply, being in the Spirit is being under the principle and influence of the Word of God, na sa biyaya ng Diyos pinreserve at ngayon ay nasa written form as it is written para sa atin na mga mananampalataya. So napakagandang katotohanan. Hindi tayo iniwan ng Diyos na walang kakayanan na mamuhay ng naaayon sa Spirit. Here is the Holy Spirit at your conversion deposited in you, indwelling in you, nakikipanirahan. Ang sabi ko nga sa inyo, para yung may tumira sa bahay nyo, forever na. Kasama nyo lagi. So, yun yung isang anlinaw-linaw. Then, nag-warning pa siya. Pero sabi ni Paul, yung isang tao who does not have the Spirit of Christ, does not belong to Christ, at hindi yun Kristiyanong totoo. Kahit ano pa ang kaya niyang ipakita sa mga tao sa harapan nila. Kung wala
sa loob ang Holy Spirit, hindi Kristiyano. Under ka pa rin nung sinasabi ng unang point, condemnation. And papunta ka pa rin saan? Sa impyerno. Na end result ng condemnation because of being sinful. Sa makatuwid, pinaparating dito ni Paul na ang indwelling ng banal na Espiritu, ang pakikipisan, ang pakikipanirahan ng banal na Espiritu ay guarantee sa isang life-giving process. Ngayon sinasabi ko lagi sa inyo, ang buhay Kristiyano, ito ay buhay na naglalakad ka pa rin, makasalanan ka, pasemplang-semplang ka, pero pupunta ka na sa buhay na walang hanggan. Hindi ka gaya ng buhay nang wala sa Espiritu at hindi ka Kristiyano, pasemplang-semplang ka, papunta sa kapahamakan ng kaluluwa mo. And this is what Paul makes clear here sa kanyang mga kinakausap. Pinapakita rin niya dito yung katotohanan na in the future, you will be transformed in full. So, bukod sa nangyari already, there is something not yet na magaganap pa sa iyo bilang nasa Espiritu na at namumuhay sa Espiritu. Makukompleto, mabubuo ang iyong kaligtasan. At makakamit mo lahat ng pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. You will receive all the benefits of being one, united in Christ, and living the life in the Spirit. So, napakaganda katotohanan niya. Something to look forward to para sa atin. Yung ultimate vindication of God's people. Yung pagbuhay na mag-uli, resurrection. As Christ was resurrected, so shall we be also. Yun yung isa sa mga benefits ng life in the Spirit. The Spirit brings life. So, ang death sa mga Kristiyano, hindi kagaya sa non-believer na mag-lead to eternal death. We go on. We continue on. Kasi it's already in our being. Tayo ay may kaluluwa na that will live forever in glory as heirs of Christ. Napakagandang katotohanan, di po ba? Ang punto po dito, yung ginawa ng Panginoong Hesukristo na paghatol sa kasalanan ay kanino lamang valid? Doon ba sa under condemnation pa rin noon at namumuhay sa mundong ito at hindi sa Espiritu? O yung sinasabi niya, for those who walk in the Spirit. Yung dinatnanan ng biyaya ng kaligtasan. Yung mga believers na the Holy Spirit frees the believer from being controlled by what his appetite desires. Nagbabago na yung desire. Yung desire mo, things of this world, dati, nung nasa under the law of sin, then nagbabago na yung desires mo. You desire the things of God. You desire, dati, wala kang pakialam sa Diyos. Rebelde ka sa Diyos. Kung makapagsalita ka, walang pigil. Walang isip-isip. Wala kang pakialam. Wala kang pake. But then, when you are now in the light of the Spirit, your words, your thoughts, your actions are changed. Quick application ulit. Are they changed, mga kapatid, in your lives? Pag titignan ba yung buhay niyo sa iba't ibang aspeto ba nito, will it give glory to God? Or will it shame yung tinatayuan mo sa harapan ng Diyos? May God grant you mercy na hindi magrebelde sa katotohanan ito. Kung hindi,
Kung nandun ka na sa buhay na sumusunod sa iyong isip, salita at gawa, magpatuloy ka pa at lumago pa doon. At kung hindi, matagpuan ka na nagsisisi sa isang ama, humihingi ng tawad sa isang ama at binabago dahil sa iyong sitwasyon ngayon at standing na nasa buhay ka na in the Spirit. Isang illustration po, in South Africa, yung hangin galing sa mga bakawan, parang marsh. Alam niyo ba yung marsh? Yun yung parang body of water na may mga puno, may mga halaman, pero stagnant. Kalimitan, mabaho yun. Kasi hindi naman nag-flow o naagos. So, yung hangin sa South Africa, sa mga marsh, na nanggagaling doon sa marsh na yon, may dalang germ na nagdudulot ng intermittent fever, lagnat, at kalimitan, nandun din sa hangin na yun, yung pinaka-deadly na cholera, na sakit na cholera virus, no? Dahil dun sa stagnant atmosphere ng tubig. Pag biglang nahanginan, yung lahat ng dumi doon, lahat ng sakit na ando, na dumadami, na stay lang doon, nadadala ng hangin. At alam niyo kung paano nawawala yon? Pag may malakas na bagyo. Yun daw yung sabi dito sa illustration, the best purifier of the air. At iniintay daw yun lagi ng mga nakatira doon sa South African part na yan sa may katabi ng marsh. Hindi po kung ihahambing natin yung buhay ng wala kay Kristo at hindi pa dinadaanan ng bagyo na hindi mapipigilan na nanggagaling sa gospel. Para silang ganito. Namumuhay sila sa stale, sinful, utterly sinful environment na walang buhay, patay, dry bones, heart of stone. Hindi lang ordinaryong sakit, patay talaga. Ganon yung sitwasyon nila. And then, kagaya nung storm na malakas, yung pagkilos ng banal na spirito sa buhay nila, nabubuhay sila. And then, unti-unti, nawawala yung nagkokos sa kanila ng sakit, spiritually, ng patuloy na pagkakasala, yung remaining sins nila, dina-wash away ng Diyos. Paano? Kasi they have life in the Spirit. Whenever the Word of God is illumined by the Holy Spirit to them, it washes away their sins. It makes them obey God instead of disobeying Him. Napakagandang katotohanan. The Spirit gives life to the people of God. It illuminates the Word of God both in bringing life, conversion, unang-una, and sustaining life, sanctification. Kung hindi kasi nagpapatuloy ang pagkilos ng Diyos, na parang bagyo na radical tayong binabago ng Kanyang salita, wala tayong kapag-apag-asa na mamuhay ng may sanctification. Dahil the gospel that brought you life initially is the same gospel that preserves your life up until the time na ma-consummate yung pangako ng Diyos. Kung mamatay ka na at pumunta sa piling ng Diyos, or kung bumalik na si Kristo na Kanyang ipinangakong gagawin. So ano pong apply nito sa atin? As people of the Spirit, we must ask for greatest openness, pagbubukas, and responsiveness, pagtugon sa banal na Espiritu sa Kanyang pag-guide sa buhay mo through the Word of God. Ito na naman yung babalik na naman tayo sa pagdidiin. Walang shortcut.
Yung Word of God, hindi yan instantly para kang merong magic. Pagbasa mo niyan, okay, gets ko na. Okay, apply ko na. It is a process filled with prayer, filled with striving for holiness, filled with meditation, filled with really having a mind, yun yung Romans 5, a renewed mind that seeks God and seeks to obey Him. So, ang Bible, oo, mapalad kayo na andito, pero kailangan sundin after. Kung hindi mapapagkakaya kayo doon sa sinabi, tayo doon sa Hebrews 6. Maliwanag na sa kanila, they have the light of the Spirit, narinig nila yung teaching Pero they are found out to be apostates. Huwag tayong matagpo ang ganun. Nakakalunos o nakaka-miserable na kalagayan. Na yun palang naririnig mo na patuloy mong nilalabanan, patuloy mong hindi sinusunod, matatagpuan ka pala in the end. Na yun pala ang reason nun kasi hindi mo talaga kayang sundin yun. Kasi narinig mo lang siya, notisya, naniwala ka nga, totoo yan, pero hindi mo masunod-sunod, yun pala apostate ka. Nakalagay sa Bible yun, malinaw sa Hebrews 6 na may ganon na pwedeng mangyari. Ilayo tayo ng Panginoon nawa doon. And the only guarantee na nilagay ng Bible is if you are abiding, if you are remaining in the Word, you are obeying God. You are truly obeying God na andun yung assurance na ikaw talaga ay, ang buhay mo ay nasa Espiritu na. At wala na sa mundo ng kasalanan at pagkaalipin dito. Ito pa po yung application in the form of a question. When was the last time you prayed? Nakagaya ni Kristo na sinabi niya, Lord, sa mga nangyayari sa akin, may your will be done at wag yung gusto ko. Nawa, masunod ko yung sinasabi mo sa iyong salita. Many times may nangyayari sa life natin, yung total depravity natin nagsasabi, destroy, kill, gumanti ka, durugin mo, mali yung ginawa sa'yo. Tingnan mo yung maling ginawa kay Kristo. Nandun yun sa Bible. Tingnan mo yung unfairness sa Kanya. Tingnan mo yung undeserved treatment sa Kanya. And then you will find out, how do I obey God? I do likewise. Counter your depravity. Kontra sa sinisigaw nung makasalanan mo pa rin na laman na dapat mong gawin. Yun yung assurance mo na ikaw ay totoong nasa life in the Spirit na. Isang kilalang author, Dutch author, si Corrie ten Boom, namuhay siya nung panahon ng Second World War. Yung tatay niya, isang tagagawa ng relo. Yung buong pamilya niya, Kristiyano. Member nga ng Dutch Reformed Church. Yung shop ng tatay niya, ginagamit niyang cover. Kasi nung panahon na to, alam natin kung anong ginagawa sa mga Hudyo, di ba? Iniipon sila at pinapatay. Genocide. Yung ginagawa ng Nazi Germany. Yung family ni Corrie ten Boom, ginagamit yung shop ng tatay niya para magtago ng mga Hudyo. Sa isang maliit na kwarto na may false door doon sa loob ng shop. In-estimate na mga 800 ang nailigtas niya ng mga Hudyo. Para maka-escape na ipadala sa mga concentration camp na kung saan pinapatay sila, ginagas, nilalaso ng gas hanggang mamatay. Pero merong isang kasamahan nila na Dutch din, na informant ang nagsabi sa mga Nazis, sa mga Germans, tungkol sa ginagawa nitong
nila Cory at ng tatay niya, ng pamilya niya. Yung sister niya, si Betsy, at yung 84-year-old tatay niya, kung anong ginagawa nila na nagtatago ng mga Hudyo. Inarest sila lahat. Dinala sila sa kulungan sa isang concentration camp din. Si Cory lang yung nabuhay sa buong pamilya niya. At doon sa autobiography niya, na ang pangalan ay Hiding Place, ang daming na-encourage. Bakit kaya, no? Maraming nagkaroon ng pag-asa nung ito'y na-publish. Tapos, dahil dito, nag-set up ng rehabilitation center si Cory para sa mga survivor, yung mga nakaligtas dun sa mga kampo, concentration camps. Alam niyo kung bakit? Ang nilalaman kasi noon ay forgiveness and life in Jesus Christ. Let us remember, Kristiyano si Cory ten Boom at ina-apply niya yung pagka-Kristiyano niya. She deserves to get even with those who killed this family. Kasi wala naman siyang ginagawang masama. Sa kanila, masama yung ginagawa niya. Pero alam niya, from the Bible, hindi masama yun. But hindi niya tinrabaho to get even. Ito po yung picture na kung saan yung mga nakahanap na ng totoong buhay sa Espiritu sa pamamagitan ni Kristo ay nakakapagbigay ng pag-asa, nakakapagpakita ng kanilang buhay bilang totoong Kristiyano sa kabila ng mga nangyayari sa kanilang buhay na hardship, persecution, at mga maling ginagawa sa kanila at maling nangyayari sa kanilang paligid. Sa pagtatapos, having eternal life instead of condemnation is God's total work for believers. Let us be thankful to God always for that. Ever thankful, always thankful, forever thankful. Dahil we are enabled to act not through flesh anymore, hindi na sa makalaman na pagnanasa at takbo ng kaisipan, ng pananalita at ng gawa. We can now ask every day for grace to be able to do our human responsibility to obey God's words at all times in our thoughts, in our speech, in our actions. We should always act in love. Careful with what we think. Mag-ingat tayo sa iniisip. In what we say to others, especially sa kapwa natin mananampalataya. We must not be controlled anymore by the flesh and the deceitful heart that we still have. Yung puso nating mapaglinlang, hindi dapat yun ang kumokontrol sa atin. At yung laman natin na nagkakasala pa rin. Dahil meron na tayong buhay at nananahan na sa atin ang banal na Espiritu na nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng Biblia na pinagliliwanag sa atin upang masunod natin bilang pagmamahal sa Diyos. Sabi ni Charles Hodge, to be in Christ for a believer means, number 1, they are in Him federally as all men were in Adam. Kung na kay Adan ka at sa kasalanan dati, na kay Kristo ka na ngayon, 1 Corinthians 15:22, Romans 5:12-21, sinabi rin niya, they are in Him vitally. Ang buhay nila ay nasa kay Kristo na. Kung siya ay nabuhay na mag-uli, sila ay mabubuhay na rin mag-uli. Na parang sila ay nakakonekta sa vine, sila ay mga sanga. You can see that in John 15:1-7. This union arises from the indwelling of the Holy Spirit. Iiwan ko yung tanong sa pagtatapos. Nananahan ba ang banal na Espiritu sa buhay mo, kapatid? At may buhay ba ito na nagbibigay sa iyo ng kasigurunan sa iyong hinaharap?
Nawa matagpuan tayo na tunay na tao ng Diyos at may buhay sa banal na Espiritu. Manalangin po tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. At sa pagkilos ng banal na Espiritu sa amin upang ito ay tunay na maintindihan at kami ay nakapagsisi sa aming mga kasalanan. Panginoon, kung meron man dito na wala pa kay Kristo, ito yung katotohanan ng iyong salita. Ang buhay ng wala kay Kristo ay papunta sa walang hanggang kapahamakan sa impyerno dahil sa kasalanan na dulot sa pagsuway ng kautusan ng Diyos. Ngunit pinadala mo ang iyong anak mula sa langit, sinilang sa sabsaban, namuhay ng perpekto, namatay sa krus ng Kalbaryo upang ang kilusan ng iyong Espiritu at ipakita ang kanilang kawalang pag-asa at kawalang kakayahang iligtas ang kanilang sarili ay makapagsisi at manampalataya. Nawa, Panginoon, kung meron man dito, magligtas ka sa iyong awat habag. At kung may kakilala man kami, maging laman ito ng aming witness, ng aming patotoo. Turuan mo po kami sa pag-apply ng mga bagay nito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito ang aming dalangin. Amen. Amen.